Handa na ba kayo matakot? Mangilabot? Masindak? Ako si Kap Carla. Samahan niyo ako sa nakakatakot na horror experience ng mga letter sender natin. Ito ang Dear Kap Carla Tagalog Horror Stories. Dear Kap Carla, ako po si Jessica. Gusto ko lang po ibahagi ang kwento sa akin ng kaibigan ng lolo ko na si Lolo Jose. Ang kwentong ito ay nangyari noong 1980. Bago natin ituloy ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento. Isang araw, anak, kamusta naman pag-aaral mo? Wika ni Elma sa babaeng anak nito na si Nika. Okay naman po, Nay. Kaso po, top 2 lang po ako eh. Sagot nito sa ina. Balik Kap Carl, si Nika po ay grade 6 na at mag-high school na din. Maging top ka o hindi anak, proud pa din si nanay sa'yo. Basta, ang hinihiling ko lang ay mag-aral ka ng maayos, anak. Dahil yun lang mapapamana ko sa'yo. Paalala nito sa anak. Opo, inay. Sagot ni Nika. Halika nga dito. Payakap nga si nanay. Wika ni Elma sa anak. Makalipas ang 2 linggo, habang pauwi na galing sa palengke ang mag-ina, ay biglang may sumulpot na sasakyan at muntik na masagi ang mag-ina. Iho, magdahan-dahan ka naman. Magdahan-dahan ka naman sa pagmamaneho mo. Muntik na kami ng anak ko eh. Hika ni Elma sa mga binata. Hindi mo ba nakikilala yan? Wika ng isang binatilyo kay Elma. Anak ng pulis yan. Mataas na ranggo. Dagdag pa ng isang binata. At para di na lumaki ang gulo, si Elma ay umalis na lang din kasama ang anak niya na si Nika. Habang naglalakad ay sinundan ng mga binata ang mag-ina habang nasasakyan ito. Ang ganda naman ng anak mo, Nay. Wika ng binata na anak ng pulis. At bumaba ito. Bumaba ito sa sasakyan, Kap Carl, at nilapitan ang mag-ina. Iba ang tingin ng binatang lalaki sa anak ni Elma. Dahil sa natatakot na ang dalagitang si Nika, ay agad-agad umiwas sa mag-ina. Teka lang! Sigaw ng isang binata. Ang babastos nyo naman! Kinakausap pa kayo! Dagdag pa nito. At pinalibutan ng 3 binata ang mag-ina. Gusto ko lang naman magpakilala sa magandang dilag. Wika ng anak ng pulis habang nakangisi ito. At agad itong sinampal ni Elma ang binata. Huwag na huwag niyong babastusin ng anak ko. Hilyaw nito sa mga binata. At agad naman itong sinampal ng binata si Elma. Inay! Hiyaw ni Nika sa ina. Anong karapatan niyo para saktan ng inay ko at bastusin kami, ha? Dagdag pa nito. Dahil lahat ng gusto ko, nakukuha ko. Wika ng binata na anak ng pulis. Maya-maya pa ay napadaan ang kapitan ng barangay.
Iho, tama na yan, wika ng kapitan. Manahimik ka dyan, iho ng binata na anak ng pulis. At hanggang sa dumami na din ang mga tao. Kaya napilitan na umalis ang tatlong binata. Pasalamat kayo, madaming tao dito. Pero babalikan kita, tandaan nyo yan. Nakukuha ko lahat ng gusto ko. Pagbabanta ng binatilyo sa mag-ina. Nang umalis ng mga binatilyo, ay agad naman nilapitan ng mga tao ang mag-ina. Pasensyahan mo na, mga binata na yun, Elma. Wika ng kapitan kay Elma. Gusto mo bang magreklamo laban sa mga binatang yun? Tanong ng kapitan. Wag na, Kap. Dahil wala din naman kaming laban sa mga yun eh. At isa pa, wala din mangyayari kung magrereklamo pa kami. Sagot ni Elma sa kapitan. Kinabukasan, habang naglilinis ng bakuran sa Elma, ay nilapitan siya ng kapitbahay at kaibigan nito. Maring Elma, nabalitaan ko kanina na binastos daw kayo ng anak ng pulis kahapon? Tanong ng kaibigan nito. Oo, Mare, ang sasalbahay talaga nila, sagot ni Elma. Alam mo ba, Mare, sabi-sabi sa kabilang barangay na may minolestya daw yung mga yan. Pero hindi umusad ang kaso eh. Dahil daw malakas ang kapit nila, wika ng kaibigan nito. Masyadong inaabuso nila ang kapangyarihan na meron sila. Dagdag pa nito. Kinagabihan, habang kumakain ng mag-ina, anak, ihahatid at susunduin kita sa paaralan mo ha, wika ng ina. Bakit po, inay? Kaya ko naman po pumasok at umuwi eh, wika ni Nika sa ina nito. Para din po sa seguridad mo, anak, wika ng ina sa anak. Makalipas ang 2 buwan. Anak, ihahatid kita sa school mo ha, pero malilate ako ng sundo sa'yo dahil may kailangan akong tapusin sa barangay dahil kinuha ko ng kapitan para magdekorasyon sa barangay para sa Pasko. Wika nito sa anak. Sige po, inay. Doon na lang po ako mag-aantay sa guardhouse. Nang uwian na si Nika. Nika, sabay ka na sa amin umuwi. Yaya ng kaibigan nito na si James. Sige lang, James. Salamat. Aantayin ko na lang dito si nanay. Kasi yun yung usapan namin eh. Wika ni Nika sa kaibigan. Sure ka ha? Sige, uwi na kami, Nika. Paalam ng kaibigan. Makalipas ang 2 oras. Ining, wala pa din sundo mo? Tanong ng gwardiya sa dalagita. Wala pa po eh. Pero baka po maya-maya darating din si nanay. Wika ni Nika. Sige, dyan ka na muna. Saglit lang ha. Magtitimpla lang ako ng kape. Doon sa kantin. Wika ng gwardiya kay Nika. At tumangulang si Nika at umalis na din yung gwardiya para magtimpla ng kape. Dahil sa medyo malayo yung kantin sa guardhouse ay ilang minuto din si Nika mag-isa. Maya-maya pa ay napadaan ang magkakaibigan sa harapan ng eskwelahan. Pre, yun yung anak ng babaeng sinampal mo ha? Sabay turo ng nguso nito kay Nika. Oo nga no? At nilapitan na magkaibigan na ang dalaga. Ay, gabi na? Nandito ka ba din sa school nyo? Wika ng anak ng pulis. Pero hindi ito pinansin ni Nika. Gusto lang namin
makipagkaibigan. Dagdag pa ng isang binata. Bakit nandito ka pa din sa school nyo? Paggabi na oh, tanong ng binata. Dahil sa nakukulitan na si Nika, kaya pinansin niya natin itong tatlong binata. Inaantay ko lang si nanay na sunduin ako, sagot ni Nika at nagbuntong hininga ito. Ay, nakita namin si nanay mo ah, nandun sa plaza, baka inaantay ka niya dun, pika ng anak ng pulis. Wala sa plaza si nanay, nasa barangay siya. Nag-aayos kasi siya ng dekorasyon para sa Pasko, pika ni Nika. Ah, tama nga, tama. Pati siguro sa plaza pinaayos sa kanya, wika ng binata. Gusto mo, atid ka na lang namin sa plaza para di na pumunta dito si nanay mo, dagdag pa nito. Ay, wag na, dahil usapan namin ni nanay na mag-aantay ako dito kahit anong mangyari, pagtatanggi ni Nika sa mga binata. Sige na, kami na nga nagmamagandang loob oh, wika ng binata. Mababait naman kami talaga at pasensya ka na nakaraan. Kaya para makabawi kami, ihahatid ka namin sa nanay mo, dagdag pa nito. Oo nga, huwag ka mag-alala, sa mabuting kamay ka, dagdag pa ng isang binata habang nakangisi ito. Dahil sa pamimilit ng mga binata kay Nika, ay napapayag naman nila ito na sumama sa kanila. Sige po, wika ni Nika na pumayag din. Yes! Halika na, pasok ka na sa sasakyan. Pag-aanyaya ng binata ng anak ng pulis. Habang nasa sasakyan na sila, ay agad nilapatan ng panyo ng mga binata si Nika dahilan ng pagkahimatay ng dalaga. Hanggang sa magising na si Nika ay nasa bakanting lote na ito at wala nang saplot ang dalaga Kap Carl. Masakit ang katawan, masakit ang private part niya. Wala nang nagawa si Nika kundi ang umiyak ng umiyak. Maya-maya pa ay napadaan ang tanod sa lugar na kung saan nandun si Nika. Pre, hinto mo. Parang may tao sa bakanting lote, wika ng isang tanod na rumoronda sa area. At bumaba ito ng tricycle para i-check ang lote. Iha? Anong nangyari sa'yo? Wika ng tanod na nag-aalala. Hindi na nakasagot si Nika Kap Carl. Kundi iyak na lang ito ng iyak. Tinulungan siya ng mga tanod. Binigyan siya ng jacket at agad ito dinala sa barangay. At dali-dali si Elma pumunta ng barangay. Ah, anak, sino gumawa niyan sa'yo? Sino gumawa nito sa'yo? Tanong ng ina sa anak habang pareho silang umiiyak Kap Carl. Yung mga lalaki nang marang sa ating nakaraang buwan na wika ni Nika. Pinaboy nila ako, Day. Pinaboy nila ako. Mga hayop sila. Dagdag pa ni Nika. Hanggang sa nagreklamo at nagsampa ng kaso ang mag-ina. Pero dahil sa lakas ng kapit ng mga binatang yun, ay nabasura lang ito. Kesyo, kulang daw sa ebidensya at walang nakakakita. Habang naghahapunan ang mag-ina, Nay, ganito ba talaga? Ganito ba talagang kapalaran natin? May hirap? Walang hustisya para sa atin?
Wika ni Nika habang umiiyak. Iyakap ng ina ang anak. Hindi ako papayag na walang managot sa nangyari sa iyo, anak. Wika ng ina habang yakap-yakap ang anak. Sisiguraduhin ko may mananagot sa nangyari sa iyo, anak. Inapangako ko yan. Inapangako ko. Papahirapan ko sila lahat. Dagdag pa nito. Isang gabi, habang nagmumotor ang dalawang kaibigan ng binata na anak ng pulis, ay agad itong ipapreno. Pre, ano ba? Dandaan naman. Wika ng binatang angkas. Pre, tignan mo yun, no? May tao. Nakaharang sa daan. Sabay turo na binatang driver. Pre, parang swerte natin ah. Mukhang chicks to. Dagdag pa nito. Oo nga no. Miss, gusto mo ba sumabay sa amin? Hatid ka namin. Wika ng isang binata na nakangisi. At biglang umiba ang anyo ng babae na nasa harapan nila. Ang mukha nito, Carla, ay katulad sa paniki. Mahaba ang tenga at mga pangil. At biglang lumaki ito at nagkaroon ng pakpak katulad sa paniki. Ang pakpak nito ay mula sa gilid ng paa hanggang sa braso nito. Mapupula ang mata at mahaba ang kuko. Katulad ba sa ginawa niyo sa anak ko? Inagsamantal niyo na lang basta-basta. Pinaboy niyo. Wika ng babae na sa harapan ng dalawang binata. Aswang! 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 Sigaw ng mga binata at dali-dali nagpatakbo ng motor ang binatang driver. Bilisan mo pre! Hinahabol niya tayo! Wika ng binatang angkas. Habang tumatakas sila sa nakakatakot na nilalang, ay biglang nakalmot ng aswang ang binatang angkas. Nakalmot ito sa likod, kaya nahulog ito sa motor at nawala ng malay. At ang binatang driver lumilapon din sa may kanal. Ilapitan na nakakatakot na nilalang ang binatang driver. Wag po. Magmamakaawa ng binatang driver. Naawa ba kayo? Nung nagmamakaawa ang anak ko sa inyo? Ika ng galit na aswang. Ngayon na, magdudusahan niyo ang ginawa niyo sa anak ko. Dagdag pa ng aswang. Kinalmot ng aswang ang dibdib ng binata at nagdulot ito ng malaking sugat, kaya napahiyaw ito ng malakas. Maya-maya pa ay may mga tao nga papalapit sa kanila. Pasalamat kayo. May mga taong paparating nga. Pero, sisiguraduhin ko sa susunod. Mas malala pa dyan ang mangyayari sa inyo. Pagbabanta ng aswang sa binata. At agad naman itong nagpagaspas ng pakpak at lumipad papalayo. Nang makauwi si Elma, at agad itong nagayos at tumubik sa anak
na mahimbing natutulog. Kinabukasan ay kumalat ang balita sa nangyari sa dalawang binatilyo. Imbis na kaawaan ang mga binata ng mga tao, sinisipan nila ang mga to dahil sa mga ginagawa ng mga binatilyo. Dahil sa nangyari sa mga binata, ay agad nag-utos ang ama ng binata na pulis na mag-imbestiga sa nangyari sa magkakaibigan. Nagpakalat agad ng pulis para magbantay at magronda sa lungsod. Habang naglilinis ng bakuran sa Elma, "Kumare, alam mo bang nagpakalat ang hepe ng mga pulis dahil sa nangyari sa mga binata? Pero walang aksyon sa mga kababuyan ng anak niya," wika ng kaibigan ni Elma. "Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kapakanan ng pamilya nila, hindi kapakanan ng buong bayan," wika ni Elma sa kaibigan. "Oo nga, kung kaso ng anak mo sa kanila, basta-basta na lang na-dismiss ng ganun-ganun lang," wika ng kaibigan. "Kaya siguro nakahanap ng katapat ng mga yan dahil sa masasamang ugali nila. Karma na nila yan," dagdag pa nito. Makalipas ang 3 buwan, habang nagkakasiyahan ang magbabarkada sa isang private resort, ay may napagdiskitahan na naman silang isang dalaga. "Sir, pili ng papa nyo. Huwag daw po kayong lumabas ng resort," wika ng bodyguard nito. "Huwag kang mag-alala. Diyan lang kami. Babalik agad kami. Huwag na huwag kayong susunod wika ng binata. Habang naglalakad ang dalaga, papauwi sa kanilang bahay, ay hinarang ito ng sasakyan, lula ng 3 binata. At persahan nitong pinapasok sa sasakyan ang dalaga. "Wag po, wag po," wika ng dalaga at panay sigaw ito. Humihingi ng saklolo. Habang papunta ng resort, ay nagtatawanan pa ang mga binata. Hanggang sa may biglang bumungad na nilalang sa kalsada, kaya napahinto ang sasakyan nila. "Bakit kayo huminto?" wika ng binata na anak ng hepe. "Yan yung sumugod sa amin dati pare," wika ng isang binata na takot na takot. Hindi na kayo nadala. Ginawa niyo pa talaga ulit. Wika ng nilalang na nasa harapan nila. "Sagasaan mo!" sigaw ng isang binata. Nang sasagasaan na sana ng binata ang nilalang na nasa harapan nila, ay agad itong sumugod. At hinablot ang binatang driver palabas at pinagkakalmot ito. Wala na talaga kayong puso. Wika ng aswang. At walang habang pinagkakalmot ang binata hanggang sa nawala na ng malay. Habang papalapit ang aswang sa 2 binata, ay may gingangat-ngat ito na parang puso. Patay! Patay na yatang kaibigan natin. Kita mo yun? Kita mo yun sa kamay ng aswang? Mukhang puso ng kaibigan natin yan. Ningangat-ngat ng aswang ang puso ng kaibigan natin. Wika ng isang binata. Dahil sa takot, di na nila namalaya na nakatakas na ang isang babae na hawak nila kanina. Kinuha ng 2 binata ang baril na meron sila at pinagbabaril nila ang aswang.
Dahil sa mabilis ang aswang ay di nila matama-tamaan. Nang malapit na sila sa resort ay agad naman silang sinalubong ng mga gwardiya nito. Anong nangyari, sir? Wika ng isang gwardiya. Palibutan niyo sila, sir, at siguraduhin walang makakalapit. Utos ng kasama nito. Aswang ang sumugod sa amin. Wika ng binata. Ang 5 gwardiya ay bigla-bigla na lang silang inisa-isa na nakakatakot na nilalang. Walang habas ng papaputok ng baril ang mga gwardiya. Hanggang sa tumahimik ang paligid at biglang umangil ang nilalang na sumugod sa kanila. Yung mga gwardiya mo, isa-isa naglaho. Wika ng kaibigan ng binata. At hinablot ang isang binata at pinagkakalmot ng nakakatakot na nilalang hanggang sa nawalan ng malay ito. Dahil sa takot, ang binata na anak ng hepe ay walang habas na nagpapaputok ng baril. Tawa lang ang ganti ng nakakatakot na nilalang sa binata. Ano? Takot ka na ba? Tanong ng nakakatakot na nilalang sa binata. At hinablot ng nakakatakot na nilalang ang binata at sinakal. Nagawa ko maging aswang dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Wika ng galit na aswang. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong patayin. Pagmamakaawa ng binata. Maraming nagmakaawa sa inyo. Lalo ng anak ko. Anong ginawa niyo? Naawa ba kayo? Habang pinagsasamantalahan niyo yung anak ko. Wika ng nakakatakot na nilalang. Patawad sa nagawa naming kasalanan. Pangako, di na namin gagawing ulit. Wika ng binata. Ano dapat namin gawin? Para patawad niyo kami? Wika ng binata na nauutal pa. Sabihin niyo lahat. Lahat ng pinagkagawa niyo sa mga babaeng pinagsamantalan niyo. Sa mga binatang pinagbubugbog niyo. Utos ng nakakatakot na nilalang. Opo, gagawin namin. Sagot ng binata. Pag hindi mo yan ginawa, sisiguraduhin ko hindi lang ito mangyayari sa inyo, kundi magkikita kayo sa impyerno. Wika ng nakakatakot na nilalang. At walang habas na pinagkakalmot ng nakakatakot na nilalang ang binata. Dahilan ng pagkawala ng malay ng binata. Kinabukasan, dagpuan ang mga binata at bodyguard nito sa kalsada ng mga walang malay. At dali-dali ito dinala sa ospital. At naging okay naman ang kondisyon ng lahat. Kap Carl, ang unang binata na akala nila ay
napaslang na nakakatakot na nilalang ay buhay. Ang ningangat-ngat ng nakakatakot na nilalang ay puso ng isang hayop. Ito ang paraan niya para takutin ang mga binatilyo. Lumipas ang isang linggo ay umamin ang binata ng anak ng hepe sa mga ginagawang pagsasamantala sa mga kabataang babae at pagbubugbog naman sa mga binatilyo. Makalipas ang isang taon ay natulan ang 3 binatilyo na habang buhay ng pagkakakulong. At ang ama ng binatilyo na hepe ay natanggal din sa serbisyo at nakulong dahil sa ginawa niyang pagtirape at pagbaluktot sa batas para sa kaligtasan ng anak nito sa mga kasong dapat pagbayaran. At mag-ina Kap Carl ay umalis na din sa lugar at naghanap sila ng lugar kung saan sila magsisimula. Kap Carl, si Elma ay kamag-anak ng isang aswang sa malayong lugar. Dahil sa galit at gustong pagiganti ang anak, ay lumapit ito sa lolang niyang aswang at nagpasalin ng itim na sisiw sa matanda. Kaya pala, umalis si Elma sa lugar nila dahil ayaw niyang maging aswang. Pero sa pagmamahal ng isang ina sa anak ay walang kapantay. Kakamakin ang lahat para sa karapatan at kaligtasan ng anak. Ulit, ako po si Jessica. At ito ang Horror Historiko.